Ang hirap na sa panahon na ito. Tapos medyo nakasbak ng sanggol, 200 sundo ko pa sa school yung isa. So ang hirap-hirap So last year nakakuha ko ng car. Diba, jutang din ng car. Ayan, good morning. Nandito tayo ngayon. Tayo ay nagkakape naman, diba? Talaga naman. Stirs na tayo sa mga jutang na siya. So ito, story time tayo ngayon mga Mima. So this is the life of an utangera or responsible jutangera. Siyempre, kwento-kwentuhan naman tayo ng bonggang-bongga about mga jutang-jutang. And papaano ba naging utang is life, diba? Bakit utang is life? Ngayon ko lang i-share sa inyo ito kung bakit lagi tayong jumujutang sa buhay. Wala naman masamang jumutang, pero syempre, sa dala ng kagipitan, dala ng kahirapan ng buhay, diba? Panahong, siguro mga high school ako, hindi ko pa naman alam yung mga utang-utang na yan, pero nung nagkamalay na ako, nagka-college na, ganyan-ganyan, ang dami namin pinagdaanan. Yung nanay ko, utangera yun. Alas maganda mate-mate na sa paglalaba. Di ba para matustos at mabayaran yung mga 5-6 niya sa mga bumpay. Kasi ang mga utang sa ibang tao. Noon ko lang nalaman na ang dami-dami pala niyang utang na hindi pa nababayaran. At saka sa tagal-tagal na ng panahon, mga taon na nakalipas, siguro madimang taon. 10 years. Or 10 years pa yung iba. Hindi pa niya nababayaran. Nakakaloka. So talagang lubog kami at lugmok kami at that time kasi hindi namin alam kung saan namin kukunin yung pambayad namin. Paano namin siya matutulong? Wala pa naman kami trabaho at that time kasi nga, syempre kakagraduate ko lang ng college, diba? Tapos, nakipagsapalaran ako sa Maynila. Ako lang mag-isa. E din nagka-jowa charis. Diba? Pareho kaming pumunta ng Maynila para makipagsapalaran. Naghihiwalay din ng ilang taon, diba? Siguro mga 2 years. Naghiwalay din, so nagsulo-sulo na ako. Hanggang nagka-jowa na naman tayo ng iba. O diba, pangalawang jowa bells na, and then syempre marami din tayong gustong gawin, and of course, i-enjoy sa buhay. Dahil sa kawalan ng pera, nakakajutang tayo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng credit card. So, year 2015, 2014 pala, first time ko magkaroon ng credit card. It was from Security Bank. Okay, so ang nangyari, kaya ako nagka-Security Bank kasi nga pinilit ko lang yung sarili ko. Okay, ilang beses na rin ako nag-apply sa mga ibang bangko ng credit card pero always rejected ako. Tapos yung jowa ko, nung nagkaroon na kami ng Junakis, na Juntis siya ng Bonggang-Bong, year 2015, doon pinanganak ang aming first Anakis. 2015. Pero 2014, ako nagkaroon ng first na credit card ko, which is the Security Bank. And parang ano lang yun parang laro-laro lang yung ginawa ko. Parang nag-apply lang ako online. Parang ano lang, laro-laro. Parang makita ko lang ma-approve ako or what na. Pero luckily na-approve siya. So, at that time, ang dami-dami naming inaalala paano yung gastusin namin sa panganganak ng mga bibili namin gamit para sa baby, ganyan-ganyan. And then, one day, manganganak na siya. One day, manganganak na siya. Tapos, nabigla kami, nagulat kasi nga, kailangan siyang katayin. Kailangan katayin si babaita. Tapos, para mailabas yung Junakis ko. So, kinatay na siya and bonggang-bonga. Pero, syempre, nag-alala ako kasi wala akong pang bayad sa doktor na magkakatay sa kanya. Kasi, syempre, alam niyo naman ang operasyon. Napakamahal. So, luckily, meron akong credit card na Security Bank. Kaya pala ako na-approve ng Security Bank because yung pala yung paglalaanan ko dita ng credit card. So, nag-cash advance agad ako. Pumunta mismo ako sa branch ng isa sa branch ng Security Bank dyan sa Ortigas. Tapos nag-cash advance ako dyan. Winidraw ko na ng bonggang-bongga yung credit limit para lang ibayad doon sa babaitang doktora na nag-opera sa kanya. So ayun na yun, nabayaran ko and everything. Tapos nagkaroon na naman ako ng bagong credit card. Nag-apply na naman ako, may nag-offer
Citibank. So, ayun, pangalawang credit card ko na yon. And then, so yun na nga, nakakaloka, nakauwi na ako sa bahay labo. So, kanina nalobat na yung aking camera, kaya, so, sinasabi ko kanina, yung Citibank ko kasi, after nung pagkakaroon ko ng security bank, at saka na default na ako ng security bank ko, kasi nga, nag-cash advance ako ng almost 90% of my credit limit. So, I remember my credit limit was 85,000. Yan yung in-approve ng security bank sa akin before. And then, almost of that na withdraw ko. Kasi nga, kailangan ko talaga for emergency, di ba? Sa operasyon ng aking Jowa Bells. And, yun na, buti na nga lang, meron yung credit card ng security bank. Buti na lang talaga in-approve ko. Kasi nga, medyo hindi naman ganun ka-critical yung kalagayan ng baby sa loob ng tiyan. Kasi nga, mauubusan daw ng tubig. So, kailangan na talagang katayin. Kailangan na talaga siyang katayin at ilabas yung baby. So, ayun yung nangyari. So, buti na lang nandun. Tapos, ang ginawa ko pa, pinarush ko pa yung card, yung delivery. Talagang desperate na talaga ako. So, nasa hospital na kami. And then, siguro nagstay pa kami ng about 3 days doon sa hospital para sa monitoring, 'di ba? Tapos buti na lang nakuha ko na agad yung card. Tapos agad-agad pumunta na ako sa isa sa mga branch ni Security Bank sa Ortigas. So doon na ako nag-withdraw at nag-cash advance, o 'di ba? Nakakaloka din after that, yun na nga, yung Citibank ko, nagkaroon naman ako ng offer. And binigyan din naman ako ng malaking credit limit, and then syempre ginamit ko yun for purchases, in-store purchases, swipe dito, kahit saan, di ba? Kahit saan, ginamit ko talaga yung Citibank ko, Kahit hindi ko kailangan, binibili ko. Yun yung isa sa mga pagkakamali ko talaga ng paghawak ng credit card at that time. So ngayon, medyo natuto na tayo ng paghawak ng credit card. And then after that, hindi na ako nag-apply ng mga credit card. So, binayaran ko muna yung aking security bank credit card ko ng pa-minimum. So, which is talagang nalugi din ako kasi nga, pag minimum lang yung binabayaran mo, tapos ang laki pa ng minimum payment amount, talagang luging-lugi ka, So, hindi talaga siya parang nakakaltasan dun sa outstanding balance mo. So, ang ginawa ko, humingi na lang ako ng payment arrangement or schedule. Kinausap ko yung collection nila. So, mabait naman kasi bangko, 'di ba? So, I wrote an email, nagsulat ako ng email sa kanila, tapos nag-ask ako to request for payment arrangement kasi nga hindi ko na kaya. Talagang naging honest lang talaga ako sa aking kalagayan. So, sabi ko sa kanila, nagkaroon ng problema, emergency kanya, kaya ako na i-withdraw or na cash advance yung credit limit. So, I hope you understand, and I hope mabigyan niyo ako ng discount or payment plan na kung saan huhulog-hulugan ko na lang per month. Kasi hindi ko na kaya yung minimum payment. So, binigyan naman ako, and then hanggang sa iba na yung collection agency na yung naghahawak ng aking account sa Security Bank. So, paiba-iba siya. Maya't maya, mababayaran ko siguro mga 5 months. Tapos, hindi ko na naman nasusustain. Oo. So, parang napuputol yung installment payment ko, kasi nga dahil sa kawalan, 'di ba? Wala tayong budget. Hindi naman tayo gano'n kayaman, at saka hindi gano'n kalaki ang sinasahod ng BPO sa call centers. Alam niyo naman 'yan. And meron pa akong Citibank na binabayaran. So, lahat-lahat na nagkapatong-patong na. And aside from that, meron pa akong ibang mga binabayaran din, at saka upa, kuryente, ang dami-dami. Kasi nga, at that time, mag-isa lang akong namumuhay. O, di ba? Nung nasa Maynila na ako, alam mo yun, nagrerenta ako, mag-isa ako, ganyan-ganyan. And then, kasi hindi naman kami nagsasama ng mama ng Junakis ko, hindi ba, at that time. So, ngayon, nag-stay na kami. So, ngayon, meron na kami nakuhang bahay through Pag-ibig. So, di ba, Tara? And anyways, hanggang ngayon, binabayaran ko pa rin naman. So, madaming nangyari, After that, nung Citibank ko, doon ko nalaman yung home credit. So, na-apply ako ng home credit, alam mo yan, cash loan yung una kong in-applyan sa home credit, and then 10,000 yata yung loan amount na approve at the time, tapos nag-product loan din ako. And then after that, may mga loan apps na naglipa na. So year 2018, parang first time na nakapag-download ako ng loan apps na legit talaga si Tala. So yun, nalaman ko sa Jusawa ko na itong Jusawa ko na ito, talagang
utangera din eh, no? Sa kanya ko nalaman yung mga ola. And then, so yung una, tala, and then nagkaroon din ako ng cash wagon. Kung maalala nyo pa yung cash wagon na talagang super Jurassic yun. Wala na siya na ano na, natanggal na dahil sa mga complaints. So, and then, after that, may Robocash pa ako. Yung Digido ngayon na naging dating Robocash. So, meron ako yan. Tapos, meron pa akong Kashalo. And then, yung mga ibang Ola, yung alam mo yun ng super Gerasers talaga, yung cash lending, fast cash, peso loan, UU peso. So, dun na, nagkapatong-patong na te. So, nagpatong-patong na lahat ng mga jutang ko at the time. So, hindi ko na alam kung saan ako kuha na pambayad. So, talaga naloloka na ako. Dumating ang pandemic, te. Ang dami na akong natatanggap na mga threats sa mga Ola na yun. So, yung cash lending UU peso, parang wala na, no? Natanggal na yata yung mga yan. Wala na. As in, hindi na ano. Pero yung fast cash nandyan pa. Yung fast cash ano naman ako niyan. Nag-partial ako, 8,000. Pero sabi ko nga sa inyo sa mga ibang videos ko, parang feeling ko, bayad na ako. Sobrang laki na binabayad ko sa fast cash na yan. And then, hindi ko na nabayaran yung iba. Yung cash lending, nag-partial din ako dyan. Tapos, may final payment din ako, yung U-Peso yata. Tapos, peso loan. Dahil sa sobrang ano ko na, hindi ko na alam gagawin ko. And then, nagkataon. So, at the time ng pandemic, so, syempre, nagkaano na yon. May kapatong-patong na. Tapos, biglang, tumawag yung security bank. Ibang agency na naman ang humawak sa aking account. Ibang collection agency na naman. So, parang itong mga jutang at sa bangko, parang binibenta lang talaga nila sa third-party collection agency, di ba? So, parang, iba ng collection agency, nabayad naman na ako. Parang 1 year din ako nagbayad yata sa security bank, tapos nahinto. Then, nagkaroon na naman ako, tapos binigyan ako ng arrangement na naman. Another payment arrangement dito sa bagong collection agency. Tapos, binayaran ko siya 6 months. Yun nga, ito pala yung 6 months. Hindi ko na na-sustain na ba yan? O, diba? Nakakalawa. Tapos, may threat pa siya na million na daw. Yung aking outstanding balance sa security bank. Tapos, nabulat ako. Talagang, alam mo yun, nasa mall pa ako, naglalakad ako. Parang nagwi-window shopping pa ako before ako pumasok sa work. Para alam mo yun, kulang na lang. Maano na ako, yung para bang kausap mo yung collection agent. Yung para bang nanghina yung tuhod mo. Para gusto mo na lang humiga sa sahig doon sa mall, dahil sa narinig mo million na. Tapos tala, nagdrama-drama na naman ako. Parang alam mo yon, ang sakit-sakit. Parang nagtatrabaho ako. Naisip ko nagtatrabaho pero walang napupuntahan yung sahod ko po, kundi sa mga jutang. So talagang nagkaroon ako ng realization at that time. Sabi ko, one day, mafu-fully pay ko lahat to. Sabi ko, kaya ko to. Sabi ko, gano'n. And then, nasimulan ko naman yung payment arrangement ng 6 months. Tapos, hindi ko na na-sustain. Then, after like years, siguro 2 years, may tumawag na naman. Bagong collection agency. Medyo mabait na to ha. Sobrang bait na. So, almost 1 year matatapos ko na yung aking security bank. Na-stop kasi nga parang hindi ko na makontak. Hindi na sumasagot yung collection agency. Sabi ko, asan na yung mga binayad ko? Ganyan-ganyan. Pero nasa akin pa rin naman yung mga receipt. Talagang nag-complaint ako. Hindi na sumasagot Nag-resign na daw yung agent na nag-handle ang aking account. Tapos pinasa na naman sa ibang collection agency. Sabi ko, ayoko na. I will stop na paying. Kasi wala na, paikot-ikot na lang. So, hayaan ko na lang yung panahon kung kailan babalik ko. Pero ang dami ko na naibayad sa security bank. Parang halos matatapos ko na talaga. Kung magkano lang naman yung aking balance doon, sa 115,000. Parang magkano na lang yung dapat kong bayaran, Parang siguro mga almost 20,000 na lang. So, unfair naman kung, 'di ba, kung magbayad pa ako at babalik na naman sa dating balance ko yung outstanding ko, hindi ba? So, sabi ko, hitigil ko na to. Hayaan ko na lang na may tumawag sa akin or magsulat na demand letter, ganyan. Mas okay pa, para mas para formal na papel talaga. At saka kung may subpi naman ako sa small court, edi mas maganda, hindi ba? Hinihintay ko nga na magka-small claims ako para maipagtanggol ko yung aking sarili. Maipagtanggol ko lahat-lahat ng ito, 'di ba, sa korte, para mas maganda, para at least 'di ba ma-resolve na ng tuluyan. Ang dami kong naibayad 'di ba? Nakakaloka, unfair lang talaga na hindi na nila ako nire-reply sa mga emails ko.
'Di ba? And then, syempre may mga ibang loans pa ako at that time. After that, may mga Revi credit pa ako, tapos may personal loan pa ako ng CIMB, tapos may Tonic pa ako. Yung Tonic nabayaran ko na, fully paid ko na 'yon. So parang 50,000 din 'yon. 'Di ba? Ang dami ko na fully paid. And then, so sabi ko, so my point is, pag jujutang ka, pag-isipan mo talaga kung saan mo ilalaan yung jujutangin mo at kung kailan mo kakailanganin. Kasi kapag jujutang ka nang wala man lang rason na parang alam mo yung pantapal mo lang sa ibang utang mo, walang mararating dahil. Hindi mo mababayaran yan. Sinasabi ko sa'yo. Kaya pag-isipan mo kung umutang ka sa isa lang muna and then make sure na may inaasahan kang income at the time na magjuju ka. And basta alam mo na lahat, given na naintindihan mo na yung terms and conditions, nabasa mo na lahat ng kakailanganin mo, nabasa mo na lahat ng mga agreements, 'di ba? Pati yung dapat handa ka, kumbaga, prepare ka na majaras. Hindi, prepare ka sa lahat-lahat ng bagay para mabayaran mo din agad yan. Para hindi lumaki at hindi ka magkatapal-tapal. Hindi ka dumating dun sa tapal-tapal system. Kasi ako, talagang dumating ako sa tapal-tapal system, mami. So, and then, ang ayoko lang talaga kung saan hinaras ako ng mga ola. Yung mga abusadong ola. Ayun lang talaga ang ayoko. Punong-puno na yung utak mo na paano ko babayaran yung mong credit card ko Tapos nadagdag pa itong mga abusadong ola na nang haharas, diba? So talaga, doble, triple na yung nararamdaman ko at that time. So, sabi ko nga, mas okay pa na umutang ako ng isang legit na loan. Medyo may kataasan ng interest. Kesa naman sa maharas-haras ako ng bonggang-bongga sa mga abusadong ola. No, wag na. Diba? Doon na lang ako doon sa may kalakihan ng interest, diba? Kasi naman doon sa mga jola na yan. Anyway, sinasabi ko to para at least magkaroon din kayo ng idea or kung ngayon nagkakaroon ka ng realization, tama yan. Pag-isipan mong mabuti ang pagjujutang kasi hindi basta-basta ang pera ngayon. Ang hirap pumita ng pera, tapos alam mo, bagsak ang ekonomiya natin and everything. Ang dami-dami mga issues na nangyayari ngayon. So, I hope you save yourself from the fate of Ophelia. Charot! So anyways, sinasabi ko lang to, save kayo kahit konti lang, 'di ba? Kung kaya naman, mag-save kayo mga 1,000 per cut-off, 'di ba? Para at least meron kayong huhugutin in times of emergencies. And sabi ko wala namang masamang umutang kasi utang is life. Nagkaroon nga ako ng bahay, 'di ba? Hindi ko pa naman to fully paid kasi nga through Pag-ibig housing to. So every month binabayaran ko and then imagine lahat ng mga dasal ko. Hinaing ko sa buhay nagkaroon din ng kulay. So nangarap din ako magkaroon ng sasakyan kasi syempre iba nakakapagod mag-commute sa inaraw-araw nating pagko-commute. Ang hirap na sa panahon na ito. Tapos medyo nakas pa akong sanggol, 2 Diyos. Tapos hatid sundo ko pa sa school yung isa. So ang hirap-hirap So last year nakakuha ako ng car. O diba, jutang din yon, car loan. Buti na lang inapprove ako ni East West Bank. Nagulat ako kahit may delinquent pa ako kay security ba. Diba nakuha pa ako i-approve ni East West Bank. Talagang dasal lang talaga at saka samaan lang talaga ng tiwala sa sarili mo. And malalampason mo din yung mga pagsubok na nararanasan mo ngayon. Ang importante is magbayad ka on time, huwag kang malilate, and iwasan yung mga pagkadami-daming mga loads. So imagine na kapag nagkaroon ako ngayon ng sasakyan, di ba? Tapos sinuulugan ko yon. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kaya nyo yan, mga mima. Kaya nyo yan, di ba? Unahin nyo yung mga importanteng bagay sa buhay ninyo. Kung hinaharas-haras kayo ng mga ola, yan yun, dead matology na yan. Kung kailangan, huwag nyo yung bayaran kasi dahil sa pangharas, huwag nyo nang bayaran, di ba? Bayaran nyo na lang kung ano yung nakuha ninyo, yung nautang ninyo sa kanila, yun na lang. And then, kalimutan nyo na. Kung utang man kayo, make sure na yung mga legit, di ba? At saka, napag-isipan nyo ng ilang beses bago kayo jumutang. So, yun na, maraming salamat mga Maria for listening talaga naman. Story time tayo ng bonggang-bonga kasi siyempre, kailangan ko itong i-share sa inyo para magkaroon din kayo ng realization. Diba? Utang is life. And thank you. Don't forget to subscribe, mga mima.
Oh, no, 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 no. At mag-subscribe po kayo sa Team Marcos Channel para sa mas maraming himay-himay reviews at mga kaganapan sa mundo ng mga all